I go second place. Yeah. I fall in love with you every day. I feel the love leaning on my way. I'm too busy with my southern ways. Totally honest, you hold 2,000 years later. The next day. Thousand years later. The next day. 2,000 years later. Thousand years later. So, hey guys, nandito na ako. So tired. So, this is my birthday. Bago ako. So, ang pagod. Alam nyo, mahirap mag-CN. Mas ang dami mong chart na hawakan. Mahirap din naman sa fourth floor, yung high risk. Kasi, ang mapagod doon mga gamot at saka fluids. So, pero paminsan hindi naman masyado. Pero monitoring yan paminsan sa harapan. Like, buntis, tapos biglang mga anak. Mamaya mag-pass out like that. O kaya, biglang nanganak. Ganun. So, yeah. So tired. So, yun. Bukas, mag-exercise. Hindi ako mag-jogging, mag-exercise ako sa park. Kasi, much better exercise eh. Yung jog kasi parang sa heart siya eh. And sa paa. Kaso, nagkakamasok. Ang pagod. So tired. So, pahinga na ako. Matutulog talaga ako buong araw nito, guys. As in, super tulog talaga ako. Kasi 4 days ako na super busy. Ang dahil pinawid. Buti na ngayon, konti ng pinauwi. Diyos ko. So, yun. Thank God. It's really ako. Partner ako.
Ako okay lang sa akin si Night. Kasi continuous yung trabaho. Kaso, pag 2 p.m. ang daming gawa. Magpapauwi. Charting, discharge ng short. Tapos mag-ibot ka pa ng gamot. Pagkatapos mag-discharge, trans out ka agad. Kasi merong nanganak na naman. Hindi nauubusan na nanganganak. Parang nag-discharge ka, pumasok na ng ulit. Parang pinuno ulit ganun. So tired guys. Pero siguro nga pinanganak ako na maging sa OB ward. Kasi tingnan mo guys, lola ko, si Madrona. Yung ninang ko, midwife. Bibo. Tapos yung mother, yung ninang ng nanay ko, nurse. Nasa US. So, yun. Nung ako yung nag-aaral, dapat matagal na akong graduate. Tinanong ng ninang ng nanay ko, nasaan yung anak ng nurse? Eh, nag-stop ako nun, guys. Hindi na ako bumalik. Nagtrabaho sa accountancy. Akala na graduate na ako. The next day. Two thousand years later. So guys, namalingki ang lola. Pagod. Wala ako na nag-draw for expense for 5 days na. Wala ako na pang-merinda ng bread. Wala ako naglaras-laras. Tapos din putas ko sa ref. So tired. Tapos, hindi siya ako ng India. Inyak ka niya. What else ang pinag-look for? Hindi ako na saging. Gusto mo ng saging. Kasi yung gulay dito makakapalala. Province umuulan ah. Medyo nawala yung pag-uubok ko. Puro sa secret. Alam ko na ang umupo. Yung pagkapo nila. Pumisan na lang. Actually, kagising ko lang eh. Breakfast ko pa lang po. So,
ako nag-breakfast, so kakainin ko lang yung bulog sa bulog. I'm on diet. I'm on diet. Hindi lang ako nag-breakfast. Good grocery shopping today. Really magtanim yung mother ko. Kaya, I'm over. Kaya meron akong tanim sa garden namin. Hindi ko lang wala pang makakasama kasi gusto namin na ipasok kasi hindi makita yung logo alam mo naman kasi hindi na lang namin actually sa OB-GYN yung ito. So, maraming patients sa OB ng hospital. Hindi naman kasi maraming nakumitak. Kaya pag nagpa-uwi ka, sigurado 1 to 2 days pumunta ka agad. Maraming patients. At dapat mahaba ang pasensya mo. Kada ko pang din ang patient ko, ang dami ko na sulfate. Sulfate, hindi ba yata ng test na so, yun, my God. Pero uwi na sila ngayon. Pero mga pasigas uwi na sila. Pero nakapalitan na yung uwi, may papalitan na so it's June. What date? It's June 5. It's June 5, 2025 guys. So itong vlog na to, late ito ma-upload guys. I think na July pa ito ma-upload. Ganon ako pag vlog. Late talaga siya. Kasi mahirap
mag-upload ng latest. Para kung may na-stalker ka, yung lahat nangyayari sa'yo. Pero sa aking vlog guys, hindi ko lahat in-expose. Pinapakita ko lang yung magaganda lang. Yung mga ganda na i-inspire. Although nobody is perfect. Pero wala naman kami yung tipong mga sa prank, pati yung mga nag-aaway. Hindi kami ganun. Sa family namin, wala nag-aaway. Sa looban ng bakuran namin, wala nag-aaway ng magkapatid sa amin. Within sa aming tatlong single na babae, wala nag-aaway, wala nag-iingitan. Walang ganun sa amin. Kasi yun ang sabi sa amin ng nanay naman. Kasi alam nila panganay ako. Yun naman na parang asawa. Ang gano'n. Tapos may kapatid ako na dalawang lalaki. Yung lalaki kasi nasa abroad. So may sarili siyang pamilya. May bahay siya sa Batangas. Tapos meron din sa Paranaque. Pinaayos na natin yung secretaries na nakatara. So yun. And then yung isa kong lalaking kapatid, yun yung seaman, pero nag-work siya sa water filling station. Meron hindi pa lang sweldo sa water filling station lalo pang malaki. So, yun. Busy silang dalawa sa kanyang family kasi meron na silang mga anak. So, kami sa bahay namin, sa natay ko, sa mga ko yun. Sa amin yung lupa, bahay na yun. Pinagsigapan talaga na namin. Para hindi kami nahihirapang mag-rent, mga ganun. Tapos, nagpagawa din kami ng sariling tubig para hindi kami magbayad. Hindi na bayaran buwan-buwan. Hindi, wala kami ganun kasi may sarili kami. Talaga, yun ang priority ng nanay ko, yung maupang nanay. Para nabibigyan ng bahay. And then, sa province namin, yung mga expenses ko na return yung tatay ko, pinaayos niya yung bahay, renovate ka noon. Tapos, tulungan din naman ako ng konti, pero hindi na yun parang mga ano yung tiles, yung terrace, tumulong din ako sa mga ganun guys. Pero gusto ko nga yung aming bakod ay ganda ng limestone. Kasi nakita ko sa Los Angeles, California, maganda pala yung kulay white na bakod. Pero hindi madumi yung white, ibang white daw yung ginamit doon. Baka ganun sa Villaroca yung ginamit na kulay doon. Ganun. Hindi parang pintura. Kasi may pintura kasi na after 3 years, nasisira na, nag-fade na, nag-yellowish. Pero kapag meron kasing pintura na kahit ilang taon na nakapintura, white, hindi pa rin nag-fade. Ganun sa Villaroca Island. Ilang taon ng white yung mga bahay doon, pero hindi na nag-yellowish. Ganun. So, ano yung pintura doon? Gusto ko ganun yung pintura ng bakod namin. Sana. So, ang papagawa ko na lang sa bakod namin na pintura ay limestone ng white. And then, yung haligi ay granite or brick stone. Kasi yung terrace namin, brick stone style tiles. Pero tulong din ako doon sa bangko. So, yun. Sa project, nagpapadala ako ng bibila ako ng man. Kasi nabasa din kasi hindi sila lumiit.
Torong. Torong. Ano sa kain ng sabi? Wala tapos yung cellphone ko. Actually, yung cellphone ko. Pagkatapos yun. Pagkatapos mo, ang bibiling ko rep na wala. Papalitan ko na yung rep na sa bagay. Dahil yung rep na maliit na sa baka para may pa. Pag hindi lang ako sa gabi, gusto na lang. Actually, kaming tatlong babae. Pag kami nagkakami pera, bibili kami ng gamit, o gano'n. Binala niya kami tatlong babae. Pero pag wala kaming time, bibili lang namin ng gamit. Gano'n. Kaya, yan nalag ko yung parents ko kung paano nila kami pinala. Kasi nung tatimwi, i-confirm mo kami yung sa iba na nasa lansangan palagi. Yung hindi mapatakan ng bahay, may ganun talagang mga anak ko. Kaya pag halimbawa, yung iba, kinukonfirm kami doon sa iba. Yung anak mo, bakit hindi mo nakilala o mga ganun, trabaho, aral na nga, nag-aaral kami, aral, kahit ano. Ganun kami. Sa labas, nag-garden lang kami, mag-inis mo, pag-ibig ang bahay. Ganun kami na nag-aaral kami. Hindi kami naglalakad hindi kami tulad ng iba na pagdating sa bahay. Nasa lansangan, sa ibang bahay, hindi kami ganun. At hindi kami nagpapanggap na mayaman. Mga ganun. Yung parang sasabihin na doon ang bahay na kaya naman. Hindi alam akong ganyan eh. Tinuturo ko nga yung bahay namin, bahay namin. Pag-gabi. Hindi naman kahit yung sabihin, okay naman yun. Pero, in your conscience, yun naman sa'yo. Yun naman at your expense. Diba? Why you doing that? Be yourself talaga. Parang respeto nga lang yun talaga sa may-ari ng bahay. Diba? Kaya mo guys, ever sa Facebook ko pinakita ko yung bahay namin, hindi pa maayos, hanggang sa nito maayos. Never pa ako nagpanggap na social, mga ganyan. Paano yung nakita sa Facebook ko, yun yung bahay namin. May kotse kami, yun yung amin sa sakla, hindi kami nagpapanggap. May garage car kami, yung garage car namin alam namin panggap kami. Kaya nga, yung pinagawa ko yung bakod, ako nabantay nung guys. Pinalagyan ko talaga ng pangalan ng apelyido. Kasi meron nagapanggap na kanilang bahay. Ba't yun? Tapos nagapicture pa. Lalo nung meron akong butik nun guys. Doon sa harap ng butik ko nagapicture. Imagine that. Alam niyo yun guys na gusto ko meron talaga na picture sa harap ng butik ko.
So, dito na sali. Yung bahay namin, pinalagyan ko yun ng apelyido namin na Sosa. Kasi naghirapan din ng tatay at nanay ko. Kasi yung tatay ko nagtrabaho sa pangit sa kapagod. Yung nanay ko di ba sa kasulatan. Buti na lang nanay ko hindi rin magastos ng babae. Bakit? Hindi siya social. Hindi siya pakain ng pakain. Hindi siya nagpapakain ng kado subo pagkain ng kapit-bahay. Ano kayo, medyo okay kaya mga ganon. Galante, parang party kada sa mga asawa mo. Hindi ganon ang nanay ko. Kada sweldo ng tatay ko, simula yan nag-career high school, nagpansin ko sa kanya. Nang-ayos niya yung bahay namin. Pinapa-finish niya, ganon utay-utay. Ito rin ganon. The next day. 2,000 years later. Two thousand years later. Two thousand years later. 2,000 years later. Two thousand years later. The next day. So, hi! Hi, good morning. Hindi ko pa papaisipin ko, pero papasyalin na ako sa likod ko. So, yakapin ko lang. And I am so tired. Wow, guys! May pimples oh. May pimples ako, pero pumuti na ang aking nasunog yata yung balat ko. Kaangkas like that. Kasi, alam nyo guys, ito lang ako sa Manila nagpupungit talaga. Talaga ako nagpupungit. Sa province, nung wala pong car, sinisita ng nanay ko yung kaibigan niyang tricycle para hindi
Hirapan mag-commute. So, I am so tired. So, night shift ako mamaya. Bumili na ako ng babaunin ko. So, bumili na ako ng babaunin ko. And, yun, ay kwento ko yung pag-uwi ko, guys. Pag-uwi ko dito. So, guys, alam nyo ba, ang aga ko nagpabook, guys. Pero, yung aking binook, nag-back out. Kasi there was something emergency like that. Pero alam nyo ba, guys, yung door-to-door na yun, 3 times na yung ginawa sa akin yun, guys. Yung una, hindi ako makasakay sa barko. Na late, hindi nakapasok. Kaya bumalik. Hindi kami naiwan kami ng barko na-stranded kami. Kasi pangalawa, ganun din guys, kung kailan, diba, paalis ako ng Saturday. Kung ganun paalis ako, doon siya nagbaback out, like, alas 10, ang alis na yung mga alas 2, alas 4, yung mga ganun, nakabihis na ako, and all. Guys, ganun na nangyari. Buti na lang, yung best friend ko, meron siyang kakilala. Ngayon, yung kakilala ng best friend ko, nasa barko na. So, may vacant pa doon. So, buti na lang, may car yung dad ko. Paspas kami papunta sa pier. Then, pinahintay ako nung van. Thank you po. Dahil sa van na yung kay, ayoko sabihin kasi for privacy. Siyempre, confidentiality. Yun, hinintay niya ako, nasa barko na siya. Nakasakay ako, kaya nakauwi ako ng pangalawa. Yung pangatlo ngayon, ganun din, nag-back out siya, ganun guys. Grabe, alas 10 pa ako, paalis na ako, may pasok ako. Kaya hindi ako nakapasok, ang aga ko nagpabook. Dahil may nahuli daw na, ganun, may nahuli daw sa pier, nahulihan. Tapos, may 2,000 years later. So, may namatay yata guys, kaya ayun. So, hindi ko naman maano kasi sa amin, sa Marinduque Island, mahirap ang transportation. Wala dong bus. So, wala dong bus guys. Walang bus yung papuntang Lucena guys. Dati meron dun kasi, kaso nag-accidente, kaya wala na nag-travel dun na bus. Meron dun mga van, private van na ang tao. Sasakay dun sa boat, and then hatid ka kung saan ka. So, ganun sa Marinduque, yung hirap ng transportation. Kaya nung sumother buhay pa, nung wala kaming car, sitan niya talaga yung kaibigan niyang tricycle. Para hindi kami mapagod, mahirapan. Lalo na pa nag-grocery, marami kaming grocery. As in, buti ngayon, dumating na dad, nakabili siya ng car, hindi na kami nahirapan sa transportation sa Marinduque. Ang problem ko naman na transportation pagpapuntang Manila. Ang hirap. Nung sa pag-uwi ko pa lang, yung ating vacation ako ay 9, dapat may nakauwi na ako. Pero 10 pa ako nakasakay. Ang hirap talaga guys. Pero kung meron na yung road, magkakaroon na doon ng tulay papuntang Lucena So, yun ang pinahintay natin guys. Ewan ko lang kung sinong gagawa nun. Ang alam kong gagawa nun ay yung si Velasco Caso. Nabago na yung iba na yung congressman namin yung voter. So, yan ang pangit talaga ng ngipin ko guys. So, kailangan paayos natin. Hindi talaga ito ganito guys. Diba? Pumapangit na siya. So, kailangan ipaayos ko siya. Ipapapiski yung harap din. Yung dito siguro, denture na lang yung bag. Papabunot ko na yung bagang ko dito kasi siya yung nagkukos ng crossbite ko. So, yeah. Yan. Grabe. Actually guys, hindi talaga ako marunong mag-commute guys. Kasi nga sita-sita kami. Tapos, nung ako yung nasa dormitory, tinuruan ako ng best friend kong mag-commute. Tinuruan din ako ng tatay ko, yung dad kong mag-commute. Pero nung dati na ako nasa dormitory, tinuruan akong mag-commute papunta sa Makati ng best friend ko, sumakay sa LRT, MRT. Tinuruan niya ako.
Hindi ako dati nun marunong. Si best lang ang nagturo sa akin nun. Lahat and all. Yung best friend ko na nasa Amerika na may asawa ng foreigner. And yeah. So, kaya nga ang tawag sa akin ng kapatid ko, ay na, mangyan yan. Hindi man mangyan na maitim. Hindi mangyan na So, yung kapatid ko na laki, ang tawag talaga sa akin nun ay mangyan. Hindi dahil, hindi ako maitim ha. Hindi, may wala akong buntot, gano'n. Tinatawag niya akong mangyan kasi nga, hindi marunong. Ang tawag sa klase ay panu. Inosente, like, hindi ako marunong sumakay sa MRT, LRT nung una. Gano'n ako. Sabi sa akin, na, mangyan yan. May mangyan bang maganda, guys? Tinatawag sa akin ng kapatid kong lalaki. Kasi hindi ako marunong. Yung aning ako yung nagbabangka-bangka. Napunta kami dun sa parking gasa, nagbangka kami. Na, mangyan yan, di marunong magsagwan yan. Oo, di nga ako. Kasi ako, exposed guys. Hindi ako, yung ibang babae guys, exposed sila, marami na silang experience, mga ganyan. Marami silang experience sa love, pag-boyfriend. Ako, hindi ako guys. Kasi, masyado kong nireserve ang sarili ko guys sa taong mamahalin ko. Ganun na kasi ako eh. Masyado kong nireserve sarili ko. Nag-focus ako sa pag-aaral ko. Mantakin mo ilan ang pinag-aralan ko. 3 ang pinag-aralan ko. 2 bachelor's, 1 master's. Kaya, yung may mga bagay na hindi ako alam, hindi ko alam. Sabi nga, nung bata ko elementary, hirap na hirap daw ako magtagalog. Hirap na hirap ako nung naturuan ako magtagalog. Nung ako yung mga 3 years old, gano'n, hirap na hirap ako, nabubulol ako. Tapos sabi pa nung may pinsan ako nagsasabi, ba't ganyan si Erika? Baka ilinapalitan sa ospital. Sa ospital kasi ako pinanganak. Kaya ba sa akin baka daw ako napalitan, ba't nahirapan daw ako magsalita ng Tagalog. Pero sa English naman, diretso ako. Kasi parang yung dila ko na balikot, parang gano'n, nahihirapan ako mag-Tagalog. Lalo na pag mahaba, gano'n. Tapos nabubulol pa ako, gano'n. Medyo okay na nga ngayon kasi matagal na experience ko. Pero nung bago pa lang ako naturuan pala ako elementary, nahirapan ako mag-Tagalog. Kaya, nung nahirapan ako mag-Tagalog guys, doon ako nagsimulang magbasa ng libro. Kaya na-addict ako sa books. Nag-aral ako magbasa ng Tagalog na libro. Binasa ko ng from cover to cover. Nung ako grade 1, hirap na hirap ako magsalita ng Tagalog. Parang sumasakit yung lalamunan ko. Ganun. Pero pag English, masarap naman sa lalamunan. Tapos, ang sabi ng mother ko, magbasa ka ng libro. Sabi ko, babasahin ko yung libro, may Bible sa bahay. Maraming libro sa bahay, pero walang Tagalog, mayroon ng Tagalog yung Bible. So, binasa ko yun. Kahit hirap na hirap ako. Pero yung sa school na binibigyan ng libro na Tagalog, binasa ko from cover to cover kasi nahirapan na ako sa Tagalog. Kaya ang pinakamababa kong grade noon is Filipino. Grabe, parang nahirapan talaga ako magsalita, bumuka ng bibig. Tapos, parang nagasakit yung aking ang haba kasi ganon, nagasakit na lamunan ko. Ang habang sabihin ng Tagalog na word. Pero yun yung ating pambansang pero nahihirapan talaga. Pero ngayon, okay na ako. Pero pag minsan nabubulol talaga ako. Pag minsan nakakain ko yung Tagalog. Yung term. Yeah. So, yeah. Alam ko, matagod ako ang lola. Ang laki talaga ng uniform ko, guys. Sorry. Laki ng uniform. So, diba, kung bukas mag-jogging tayo. Pero magpapasyarap naman kami ito kung pwedeng gawin. Papagulit ito. Ito, kakakantay ka dito. Let's ko siya. So, yun. Yung aking, pagod. Pero parang
kulang ako sa tulog. Antok ako ba? Kasi alam niyo ba guys, alam niyo ba sa province, siguro kaya ganito ako, hirapan ako mag-night kasi sa province, maagang matulog. Diyos ko, maaga kaming matulog guys. Pa alas 7, alas 8, tulog na kami sa province. Patay na yung ilaw, sa labas lang yung ilaw. May ilaw sa loob, pero mga dim light. Parang vampira, no? Pero sa labas, open yung light. Kitang-kita ka dun. Tapos, ayun, maaga akong matulog. Kaya, lahat kami, pag sinabi ng father ko, Erika, matutulog na ako. Lahat matutulog kami. Pag sinabi ng tatay ko, ng dad ko, Erika, matutulog na ako. O, yung sabihin niya, matutulog na kami. Papunta na kami sa kwarto lahat. Wala na manonood sa salas. Talaga, pag narinig pa niya na, o, Erika, ba't gising ka pa? Ganyan. Diba? Erika, ba't gising ka pa? Ganyan. Ay, mga alas 8 pa lang ng ano yun? Ng gabi. Tapos, hanggang aga papatulugin kami. Tapos, gigising ako mga alas 2, alas 3. Kasi na, maaga ako natulog. Tapos yun, nagpatulog na ako ngayon kasi karating ko na galing sa work and may na-shoot ako and then after nagpijahing tayo. Guys, ipag-pay nyo ako na magkaroon ako ng kondo, yung makakagalawang katawan ko, makakatalon ko. Kasi guys, nag-exercise ako nagka-cardio dance ako, nagbaboxer dance ako, ganun. Hindi ko magawa-gawa kasi ma-edit na space ko. Pero alam nyo guys, itong building na to, hindi ko to makakalimutan pa nagka-condo ako. Lagi ako, nung ako yung nagdo-dorm nga sa mga madre, ito yung first house na ninirentahan ko nang galing ako sa dormitoryo ng madre. Nag-dormitory ako na bago ako pumunta dito. Bagong tayo itong building na to. Can you imagine that? Di ko to makalimutan. Kaya nga, pag nandun ako sa dormitory, dadaan ako dyan. Lagi ako nakatingin dito. Nahanap ko yung building na to. Ganun ba? Dahil ko dito ako nagtira dati. Ito yung building na yun. Kasi ito yung first building na tinirhan ko after ng dormitory. Isa dormitory naman din, mahigpit sila doon. Mga ganun, bawal lang. Basta bawal lahat. Moderate lahat. Parang magmamadre ka na doon, guys. Kulang na lang, pumirma ka na at madre ka na doon. Diyos ko. Pipirma ka na ikaw magmamadre. Pero alam niyo guys, ako nire-recruit dati na magmadre. May madre nang ligaw sa akin para magmadre. Inuperan ako na mag-aral ako sa ibang bansa. Mag-scholar ako sa ibang bansa. Ganon. Tapos, kung gusto ko daw mag-architect, papag-architect nila ako. Kasi dati, ang gusto ko talaga architect guys. Kaso, sabi ng dad ko, wala daw yung pera. Yung aking first choice talaga guys, architect. Second choice ko yung nurse. Then, doctor. Since matanda na ako, ako na mag-doctor kasi gusto ko na kumita. Ano ba? Dahil ko na pinag-aralan mga ganun-ganun. Tapos sasabihin ko ng mga pinsan ko doon lupa-lupa na yan. Tapos pinag-aralan mga lupa pa ba yun? Diyos ko. Dami-dami, mas marami pa sa akin pinag-aralan. Sasabihin ng lupa, porque tatlong pinag-aralan. Diba? Ba't may mga tao talagang hindi ko alam kung anong naiisip nila. Eh, ibig sabihin, yung limang mga title sa pangalan, luko-luko na. Ay, nako. Actually, guys, dalawa pa lang title ko. Kasi tatlo yung pinag-aralan ko, guys. Yung isa, hindi ko pa nakukuha. So, guys, yung pangalan ko kasi, dapat tatlo yan. Erika Sosa, diba? Kuwait, M-P-A-R-N. Dapat CPA yung last. Since hindi ko pa nakukuha yung CPA na license, hindi ko na pinursu yung CPA. Natatrauma kasi ako. Hirap pumasa guys. Parang konti lang pumapasa guys. Hindi ko lang alam kung ngayon. Parang kasi yung isip ko nung ako nag-review din ako pero hindi ako nakapasa guys. Nung ako nare-review kasi may stressor sa life ko ba?
Parang maling-mali. Tapos, may stressor para siguro daw ako makapasa. Ganun. Naiiyamot ako. Tapos, yung isip ko nung bata pa talaga, sabi na sa akin, late bloomer daw ako. 21 years old ako, mukha akong 16 years old eh. Hindi kasi ako nag-iinom, wala akong mga habits na, bad habits na nagkukos ng maturity. Di ba pag nag-iinom ka na makapag-mature yung isip. Yung mother ko naman, inalagaan ako masyado ng mother ko. Talagang inalagaan niya ako. Nagpapasalamat ako sa nanay ko. Tama din naman siya. I'm so proud of her. Kasi pag nasa labas ka, halimbawa makipagbarkada ka, iinom kayo, ang dami mong matututunan. Maaaring maaga ka pag-asawa kapag gano'n, diba? So yun ang inano ni mother sa akin. Kasi kung halimbawa ganun ako, may ano pa naman ako, may isip, may talino pa naman ako, sayang naman kung sisiraan ko ng aking dignidad na professional ako, nasa career ako, nakaupo sa kalsada, kikipag-inuman, nakatambay. Diba? Diba ang tamang tingnan? Sa amin province kasi ganun. Pag nakita ka sa kalsada ng ganyan, professional ka, sabihin sa'yo, nag-aral hindi nagamit yung pinag-aralan. Ganun. Yung klaseng anak yan, hindi man pinalaki ng sa tama. Ganyan. Di ba nakakahiya? Ganun ang mga usapin sa province. Mamiliya ka. So, yeah, that's all my bad. See you later if makapag-vlog. So, PS, hi to my boyfriend. Grabe, hindi ko alam ha. Hoy, boyfriend, ginagaya mo ba ako? Yung mga style ko. Yung gawin ka, no? Mga ganyan. Ginagaya ako ng boyfriend ko. Whatever. Papayos natin ngipin ko. Para, tinawa naman ako ng okay na tao. Yung tawa talaga, guys, ha? I-smile talaga ako ng bonggang-bongga pag nais sa ngipin. Huyo dyan. Huyo nagbuli sa akin dahil nagkaganito yung ngipin. Actually, guys, binuhi ako dahil sa ngipin. Pero, kaganda rin. Kaya, kakantay natin ng ganito. So, yeah. Hi to my boyfriend. Take care. Hi to my boyfriend. Take care. Sa Korea. Hi to my boyfriend sa Korea. Take care. So, yeah. Alam mo na yun. Usapan na natin yan. Whatever it takes. So, yeah. That's all about today. The next day. Thousand years later. The next day.
2,000 years later. The next day. Two thousand years later. So, yun guys. Hello, nandito na ako sa aking room. Ayun, natakot ako sa pag-drive. So, kasi after a week, ulit nag-chat. Nag-exercise naman ako sa projects. Pero hindi na ako nag-chatting kasi super tired din naman ng exercise ko. So, yeah! Magulo bang kwarto ko? Mali. Ito yung aking room yung tatag siya. Lalatan talaga. So tired. So, yeah. Napagod na So, yeah. Itong so tired. Here is what I'm wearing. I'm trying to... Hindi naman kasi yung bag ko eh. Yung may maglalaba. May pimples ako. Ito yung pinapaputi ko na parang nasunog yata na ano. Ayun, nag-lightens na siya. Nag-lightens na siya. Kaso may pimples. Ayan. Nagkaroon ako ng pimples. So, yeah. So, next week, ang dito PM shipping. So, sakit na ako. Lagi pagising ko, nag-travel ako. Hindi ako nag-travel. Wala naman ako ditong salas, guys. Kwarto lang naman ako. Kaya I'm trying so hard na magkaroon ng sariling bahay. Yun lang. So, yan. See you later. The next day.
2,000 years later. So, yun guys. Ano naman po ang lola? The next day. Hi guys! Good evening. So yeah, karating ko lang dito from work. Alam niyo naman guys, so tired. So, pangyayari sa trabaho, nag-transpiration. So, bukas ay less than 16 hours duty. So, yeah, sorry guys, I have a pimple like that. Kaputi na yung pinapamputi ko. Kasi, kapipos ko na. Hindi ba dyan lahat? Pising ko. Isa lang. Isa lang siya actually. Madami lang. Nagtuplapan siya. So, yeah, parang dalaw. So, pag tumiyo, yan, papaputi ko naman, no guys? So, papaayos na natin ang ika natin. Oh, so tired. So, yeah. Sana hindi na okay ang aking pinto ko. Pumuti na actually, di ba? Wala nang itim na nakikita. Pero, mga kamang pimples ba? Tapos na, ewan ko kung bakit. So, ginagawat ko yung pimples ko. Nagtuplapan siya. Tapos, nasagatan na yung, kaya may parang dalawa siya. Pero pag galing siya, yun ang sa baba, hindi. So, yeah. So tired because charge nurse ako for 16 hours. Kasi pag halimbawa charge nurse na ako, hindi na ako nagpapalipat sa baba ko sa student ako service. Kasi, kung gagawin ko, doon ko na yung work for 2 to 10 and then kapin na 10 to 6. So, I'm so tired. So, yeah. See you in the vlog. Okay, bukas. Kung makakapag-vlog ako. Today is Sunday, March 25. March ba? Today is May 25, 2025. Sunday. Oh, yeah. See you tomorrow or in any other day kapag may tamit na mag-vlog. Kasi hindi naman talaga ako masyadong nagbablog lagi ng araw-araw. Kapag may time na ako, nilidikit-dikit ko lang yung video. Kaya daily vlog ako. Ganun. So, yeah. See you. The next day.
The next day. Two thousand years later. So, hi! Good morning! Nandito na ako. Pagod. So, day off ko na 2 days na yan. Tapos na 3 days eh. So, 16 hours duty ko kahapon. So, baka next ko na ako magpa-extra. So, sakit. Grabe, parang ang dami kasing patient pa. Expected yan sa local government hospital, guys. Super daming patient, guys. So, yun, ayoko namang magpalit na deck kasi pinahaba ko rin. So, wala ako nag-research yan. Yes, ako. Parang ako ay masyado akong mapili ngayon, guys. Hindi naman kagwapuhan, pero alam niyo yun. Ngayon, yung aking ex-boyfriend, hindi naman siya nag-pressure, kumbaga, ano naman siya, nakabuntis siya. Yun ang nangyari. Pero hindi ko alam. Pero guys, nakita ko yung babae, yung anak, hindi naman kamukha. So, nakita ko yung anak niya doon sa babae. Hindi sila magkamukha, guys. Yung ex-boyfriend ko, engineer, yung civil engineer, yun, napaka-gwapo na. Let's say, gwapo na. Heartthrob yun, guys. Kumbaga, beauty pageant, candidate. Siya, lalaking pageant candidate. Ganun siya kagwapo. Kung Jumay, hindi niya kamukha. Hindi heartthrob yung anak niya. Kasi alam mo ba, makikita mo yun, bata pa lang sa isang bata, na siya yung heartthrob. So, ano kayo magiging anak ko? Friggin? So, ano kayo magiging anak ko? Grabe. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa sobrang kadamihan ng girlfriend nyo, guys, doon ka pala mapupunta sa alam mo yun. Yeah, may karma din yan. Kapag nanloko ka, lalo na yung taong niloko mo yung mga Diyos, yung madasalin, tulad ko, expect mo na yan, baka makarma ka. Alam mo ba, kapag ang tao mabait, yung walang ginagawa sa'yo, like parang sinasabihan mo luka-luka, etc. Ganyan.
wala siyang alam. May karmang balik yun guys, yung ginagawa ng masama sa kanya. Kaya ako talaga, hindi talaga ako nag-judge basta-basta. It depends on how you treat me. So, parang ang puti ko. Ang puti ba? Parang ang puti ko guys. Oh, ang puti-puti ko. Kita pa yung aking so, nakita pa yung aking ang laki-laki ng aking uniform guys. Itong uniform na to, ang laki-laki. Hindi ko na pina-repair. Kasi, pag pina-repair ko na, sobrang sikip naman na parang talsika na yung boobs ko. Mga ganun. Hindi ko na pina-repair guys. Kung meron lang talaga akong sewing machine, naku. Pag ako may condo guys na bibili akong sewing machine, hindi na ako magpapatay sa labas. Kasi marunong ako magtahi. Tinuruan ako ng nanay ko magtahi. Lahat ng damit ko fit sa akin. Swak na swak pag ako nagkaroon ng sewing machine. Kasi nung bata ako nun, may sewing machine kami. Yung mga damit ko masyadong malaki sa akin. So, na yung sewing machine, nagpaturo ako sa nanay ko, sa mami ko na, mami ko, na magtahi. Ngayon, marunong ako magtahi. Lahat ng damit ko nun ay maganda sa akin. Kasi, ako ang nagtahi sa sewing machine. Yung skirt ko nun, guys, sobrang laki. So, akong nagtahi nun, diba? Lahat ng damit ko maganda sa akin. Hindi malawag, hindi masikip. Kasi ako nagtahi, alam ko yung katawan ko. Kaya pang may sewing machine ako guys, expect nyo na ako nagtahi ng aking uniform. At saka mga damit. Diba pag malaki, nabili ko malaki, ako magre-repair na guys. Kasi marunong ako magtahi. Yun ang nakaka-proud kasi tinuruan ako ng nanay ko magtahi. Yun nung ako high school, tinanong niya, sino nagtahi ng damit mo? Ako. Kasi marunong ako, nag-design na ako, nagpapatahi ako sa manila. Ito kung gusto kong design. Ganun ako guys. So ako'y sa St. Mary's, lahat ng damit ko patahi yan. Ako nag-design lahat ng damit ko sa St. Mary's. Lahat ng event. Hindi ako bumibili ng damit. Doon sa St. Mary's ako. Lahat ng damit ko sa event, ako nag-design. Gusto ko ganitong damit sa event ko. Even yung gown ko na yun, ako din ang design. So, yeah. Kakain muna ako para nagugutom ako. And, see you in the other vlog. Guys, ang puti ko na, Guys, tingnan nyo. Walang kahit ano yan. Wala yan, wala yan. Wala yan, guys, wala yan. Gusto ko nga bumili ng camera na yung maganda talaga yung kita ko yung mukha ko. Soon. Pero hindi ko yung priority kasi may phone naman. So, priority ko either condo or car. Kasi car, nahirapan akong pumasok, nahirapan akong umuwi. Bahay, wala naman kasi akong paradahan. So, mas priority ko pa doon ang bahay or condo. Kung pipiliin ko naman ay bahay versus condo, actually sa mga bahay sa Cavite, kaya ko yun. Kaso ang problema, yung aking transportation, malayo. Nahihirapan ako. At the same time, mag-isa lang ako. Sa isang malaking bahay, kung pipili ako ng up and down. Diba? So, natatakot din ako pag gano'n. Kung buti na din yung family ko. Kung buti na din yung aking boyfriend, like that. Kaya may katulong ako. Lalo na pag, alam ko guys, mahirap din tumira sa lugar na dilik. So, yung rating ng crime nakakatakot. So, kasi sa parte, ito naman sorry po sa mga Cavite. Pero alam mo, ang dami kong minamassacre, pinapatay. Kaya, hindi ko balak na tumira. Kahit gusto ko nang bumili ng bahay. So,
may nag-ano sa akin. Kaya ko yung sa Cavite eh. Up and down, 7,000 mas mura pa sa akin, ano. Natirahan dito. Yun yung sarili ko na baya pag-ibig. Yung sa Mandaluyong naman, marami doon. Kaso ang problema, ayoko doon. Sinabi ko na sa iyo kung bakit ayoko doon. Doon nakatira yung ex-boyfriend ko. Mayroon silang condo doon. Kaya ayoko doon, guys. Baka pagka mananakot. Alam mo na, hindi ako naghahabol. Hindi ako tipong babae naghahabol. Kung ako man ay nag-message sa'yo, inaalam ko kung ano yung ginawa mo sa akin. Kung ano nangyari. Kasi ako, mabilis akong kausap. Mabilis akong kausap pag sinabi mo lang sa akin, okay lang sa akin. Kasi marami naman makikitang iba, di ba? No, okay, nag-asawa na siya, bakit kailangan pa niyang gamitin yung mga aming mga, tawagan, yung mga secret tawagan, mga ganun. Tapos yung babae naman, ano ka ba? Naluluka ka na ba? At paika-ika ka, ganyan. Or you're dealing with her tatak do sa ting-ting. As far as I know, bago pa lang sila, yung ex ko. Nakita ko na pinasuot sa kanya yung ring ko, guys. Na ang tatak mo na yung ika, guys. Ika. Kasi nga, ika yan. Iko, ika yan. Kasi sa akin, nagsimula yun. Ireka. Yung letter Y kasi sa akin ay letter I and K. So, when you bigkas the ika, it is IT. O, diba? May kalutahan talaga. Lahat gagawin niya talaga. Mapang ano lang siya ng kapwa niya. Alam mo, grabe yung pagkagusto niya siguro sa boyfriend ko, sa ex-boyfriend ko. Kaya ganyan. Ako kasi yung tipo na kahit yung ex-boyfriend ko na yun, nag-propose sa akin yun, walang ting-ting yun na. Kasi bata pa kami ha. Inisip ko din naman na nag-aaral pa siya. Although ako graduate na, gusto ko din tapusin yung pangarap kong degree na nurse para sa parents ko. Kasi talaga yung pangarap nila sa akin. Yung tatay ko sa akin, gusto pa nga nila doktor ako. Dapat hindi na ako nag-accountant. Siguro doktor mo ako. So, yung ex-boyfriend ko yun, nasasabihan ko yun ng mga pangarap ko. Hindi ko na alam kung natandaan niya sa dami ba ng mga babae. Diba? Sabi ko sa kanya na gusto kong maging doktor. Gusto ko, sabi ko nga sa kanya, either OB or ophthalmologist. Sa mata. OB, ganyan, doktor. Noon yun. Pero hindi na natuloy yun kasi accountancy graduate ako. Natanda na ako. Graduate ako ng accountancy, guys. Tinapos ko yun. Nagapagtrabaho na rin ako sa accountancy ko at ninamnam ko ang pinag-aralan kong accountancy degree. Pero hindi ko pala talaga yung gusto. Kumbaga siguro meron talagang dahilan si Papa God kung bakit ko tinapos yung accountancy. Siguro makakatulong ito sa aking nursing. Hey guys, itong dala kong ngipin, dapat kasi hantayin ko na ayos na. Yun. Hindi ako mapagpanggap na tao. Alam mo, meron akong business dati. Ano bang sabi sa akin, nag-comment, nagapanggap, ako daw ay scam. Bakit niloko ba kita? Diba guys? Parang, hello. Bumili ka ng product sa akin, kita niloko, it's up to you kung magpapamember ka. Diba? Sa membership naman, 30% discount. At magagandang product naman. Hindi naman kami ng discount ng tao. Yung pyramid yan. Hindi naman lagi ako. Mahal kasi yung item lang ng soap cars, mga leather. Kasi kahit dinamit pa sa akin yung mga gamit ko. So, hindi talaga ng mga tao. So, ako kasi private talaga akong tao, guys. Hindi naman lahat nakapost sa aking YouTube. Ang na-post ko sa YouTube, yung ikamomotivate ng isang tao down low.
na-experience ko na yun. Yung ikaw ay may confidence, parang siniraan ka para mawala yung confidence mo sa sarili mo. Alam mo yun? Tinarget niya yun. So, tinarget niya yung ex-boyfriend, yung boyfriend ko, para maging mahina ako, guys. Sa pagtanda ko ito, I realized that. Tapos, tuwan-tuwa pa sila na sabihin ako naluloko na sa boyfriend ko o siya ang naluloko na. So, ako ba naloloka o siya? Naloloka na sa pagkagusto niya. Tatindi ng pagkagusto niya. Lahat na yung ginawa niya. Tapos, pinalitan pa yung name niya sa Facebook na related sa akin. Oh, sino ba ang loser? Diba? Sinong sira ulo? Nakita ko pa nga nung dati related to, may nagpanggap, pinaliktad yung pangalan ko after yun. Balik talaga. Lahat na naman. Si Papa Lord na makakalam niya, na-realize ko lang naman later and hindi naman ako masyado overreact sa pag halimbawa ngayon nakita ko, react agad ako. So hindi ako na magre-react nun. So ang gagawin ko niyan, siguro mga after 3 weeks pa, 1 month pa ako magre-react. Yung kamay, yung aking kamay guys, yung aking palette guys, hindi ko masyado papakita. Ito ay left hand ko. Yung right hand ko na palette, may kakaiba dito, kaya hindi ko yung masyado pinapakita. May pa pala ako. Yan, nag-iisang Erica. Ang taba ko yan, oh. So, kakain ako, nagluto ako, nagulang ko for 3 days. Natutulog ako, and then, naging matinginan yung bed. Kasi, bibigay sana ako, nabigay ko na ngayon. Kasi, kinailangan ko. Para matapos na rin yung iba, o at least yun na lang, di ba? Ang pagod, guys. Wala ko, yung ating mga hintay na pang-cover doon sa CR ko, di pa nadating yung Shopee. Kaya ayoko talaga sa Shopee yung order mo. Yung nalit lang ako doon, may 200 per. Wala, restricted na ako. Alam mo naman, sobrang laki ng credit limit. Kahit nga ngayon, kaya kong bayaran yun. Yeah, it helps naman yung mga ganyan, guys, para ma-lessen yung iyong daily, yung monthly expense mo ng Shopee Pay. 200 plus yung balance kung di ko nabayaran. Parang na-late ba? Nakalimutan ko. Kaya binayaran ko na din. Pero parang ni-restrict nyo ako. Ganun. Pero I highly recommend Lazada, guys. Kasi may natin ba Lazada? Advance na ako. Kasi parang sa Shopee kung pwede yung advance. Kasi kagandahan sa Lazada, na-advance payment na siya. You know, grabe may pimples ako. Ayan, no? Pero pure na. Kaya, ano ko lang. So, eczema ko na pa rin ng anak mo. Dapat heartthrob din ang anak mo. Katulad ko, hindi. So, it ends with you. Nothing follows. So, yeah, that's all my vlog for today.